Nasa aklat po ng Lumang Tipan sa Job tayo. Chapter 1 hanggang chapter 2. Medyo mahaba po itong talakayan po natin this morning. Kaya po, magandang umaga sa inyo lahat. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Yung concentration po natin, ang isa sa mga magiging kasangkapan po natin upang maintindihan po natin itong message from the book of Job. Wala po yan, hindi naman plakos yan. Chapter 1 and chapter 2. Chapter 1 verse 1, magpapakilala po tayo kung sino si Job. Babasahin ko po siguro ito ng buo hanggang sa chapter 2. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. At ang tao na yan, and that man was perfect, upright, and one that feared God and eschewed evil. May takot sa Diyos at lumalayo ito sa kasamaan. Perfect na tao itong si Job. Verse 2, nagpapatuloy po ang pagpapakilala kay Job. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. So 10 ang kanyang anak. Magpapatuloy naman tayo sa kanyang mga substance. Verse 3, his substance also was 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, mga lalaki po ito, 500 yoke of oxen, ito pong pwedeng pang-araro ito, thousands po siya, 500 yoke of oxen, and 500 sheep, babaeng asses po ito, na pwede pong sasagana ulit ang karamihan ito. And a very great household, meron po siyang maluwang na sambahayan. Hindi lamang po yung kanyang pamilya, kundi meron po siyang mga aliping mga tao. And a very great household. Kaya dahil dito, ang sinasabi po ng verse 4, and then verse 3, dahil diyan, so that this man was greatest of all the men of doon sa silangan, sa east. And then isang araw, verse 6, now there was a day, mayroong isang araw na nakalipas, sabi po ng author, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Yung mga anghel doon sa langit ay nasa harapan ng Diyos upang humarap. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them. Nandiyan din si Satanas, kasama po nila na nakaharap sa Diyos. At binigyan ng pansin ng Diyos itong si Satanas kung bakit mayroon siya doon. Si Satanas po nasa napakabanal na dako sa langit. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said to Satan, whence comest thou? Sa kagaling. Sumagot si Satanas, ang sabi niya, and I said, from going to and fro in the earth, and from walking up and walking down in it. Kaya namamasyal si Satanas. Ano po? Kung paano mahilig tayo mamasyal, mahilig din po siya doon. Salubungan lang yan. And the Lord said unto Satan, whence comest thou? Sumagot si Satanas. From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Dahil yan, at talagang namasyal nga talaga si Satanas, siyempre sa mga magagandang lugar,
ang sabi ng Diyos sa kanya ay ganito, verse 8. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, perfect and upright man, one that feared God, eschewed evil? Kita mo si Job? Perfect yan. Saka lumalayo yan sa kasalanan. May takot yan sa Diyos. May takot siya sa akin. Then Satan answered the Lord, said, si Job ba ay natatakot na walang dahilan? Hindi ba yung pinalilibutan siya? Hast thou not made an hedge about him? Pati, hindi lang siya, pati sampakayan niya. Yung 10 anak niya. And about all that he had on every side. Lahat sa kanang kanyang ari-arian ay iniingatan mo eh. At saka libang-bong, sabi ni Satanas, Thou hast blessed the work of his hands. Kaya naman ang kanyang mga ari-arian ay dumadami sa silangan. Ganoon ang alam ni Satanas na si Job, pinagpapala ng Diyos ang kanyang trabaho. At saka ang kanyang mga ari-arian ay dumadami doon sa silangan. Verse 19, Verse 11, But put forth thy hand na. Ilagay mo ang kamay mo sa kanya. And touch all that he had, and will curse thee face to face. Ito naman yung challenge ni Satanas sa Diyos. Gandang laban, ano? Gagamit po ako ng salitang laban. Yung laban. Ang buhay kasi natin dito sa Bible, sinasabi niya na gagamit ako ng mga salitang pang-sports. Dahil ang buhay natin minsan, madalas na sinasabi na ikinukumpara sa mga sports. Katulad ng boxing, katulad ng wrestling, katulad ng track and field ba yun, yung running? Yung race. Yan ang ipagkukumpara ng Biblia sa mga taong mananampalataya. But, verse 11, But forth thine hand now, and touch all that he had, and he will curse thee face to face. Verse 12, And the Lord said unto Satan, Sige, all that he had is in thy power, pero huwag mong sasalingin ang kanyang buhay, only upon himself, not forth thy hand. So, when God gave to Satan the power to do it, bumiyahe na mula sa langit si Satanas. So, Satan went forth from the presence of the Lord, verse 12. Verse 13, nandiyan na po siya. Babasahin ko po ito. Sa panahon na yan, bumiyahe na si Satanas, ang mga anak ni Job ay nasa kanyang panganay na anak na nagkaroon sila ng kasiyahan. Yung kanyang mga anak, doon sa bahay, yung kanilang panganay na kapatid. Verse 13. Verse 14, And there came a messenger unto Job. At sinasabi nung kanyang alila kay Job, The oxen were flowing. Yung mga bulog na baka na nag-aararo doon sa, at yung iba naman ay kumakain doon sa kabila. May mga magnanakaw, verse 14, The Sabaeans fell on them and took them away. Yea, they have slain thy servant with the edge of the sword, at ako lang nakaligtas. Ninakaw yung mga pang-araro mo, at saka yung mga pinapataba mo na kumakain doon, kinuha lahat. Ako lang nakaligtas. Pinatay ang yung mga pastor. Verse 16. Samantalang siya ay nagsasalita, nagre-report kay Job. May dumating uli na ang sabi niya kay Job, may apoy na galing sa Diyos. Galing sa langit. At ang iyong mga tupa, ang iyong mga katupahan ay nasunog, pati ang iyong mga pastor, and consume them. Ako lang ang natira para sabihin ko ito sa iyo. Nasunog lahat. At samantalang nagre-report itong kanyang alila, verse 17, While he was yet speaking, there came also another and said,
The Chaldeans, walang iba ang mga Babylonians, made our 3 bands and fell upon the camels. Yung camels mo kinuha. Pinatay ang iyong mga pastor. Ako lang ang nakatira, kaya ako lang nagsasabi sa iyo. At habang nagsasalita yung servant na ito, another came. While he was yet speaking, there came another and said, thy sons and your daughters were eating, drinking wine in their eldest brother's house. Pagkatapos noon, and behold, there came a great wind from the wilderness. Nagkaroon ng ipo-ipo. Hinugot yung bahay ng anak mo. Sa kanya ito ibinagsak. Patay lahat ng iyong mga anak. Verse 20. Pagkatapos marinig ito ni Job, then Job arose. Tumayo si Job. Pinulit ang kanyang balaban and shaved his head. Nagpakalmo na siya. At siya ay naupo doon sa lupa. At siya ay sumamba sa Diyos. 21. Habang siya ay nasa lupa, sinasabi niya and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of God. In all this, hope sin not, for chance God falls. Chapter 2. Mahaba ito. Again, there was a day. The word again. Naulit po ulit ito. Again. There was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. So, merong pagkakataon ulit na ang mga anghel ay nasa harap ng Diyos. At ulit binanggit dito, and Satan came also among them to present themselves before the Lord. Binigyan ulit ng pansin ng Diyos itong si Satanas. At sinabi niya, saan ka galing, Satanas? At ang sagot ni Satanas sa Diyos ay galitin. Going to and fro on the earth. And walking in it and up. Verse 3. And the Lord said to Satan, di napansin mo itong si Job, na aking servant, na wala siyang katulad sa daigdig. A perfect and upright man. One that feared God and eschewed evil. And itong nakadagdag, and still, he holded fast his integrity. And still, he holded fast his integrity. Although, nakahit, iyo mo siyang inuga laban sa akin. Although thou movest me against him, destroy him without cause. At ang sabi ni Satanas, another challenge. And Satan answered the Lord and said, skin for skin. Yeah, all that a man hath he will give for his life. Sabi ni Satanas sa Diyos, but put forth thy hand now. Galawin mo siya and touch his bones and his flesh, and he will curse thee to thy face. Salingin mo siya sa itong laman. Salingin mo yung kanyang buto. At tiyak ko, sinasabi ni Satanas, itatatwa ka ni Job. And the Lord said unto Satan, behold, he is thine hand, but save his life. So went Satan forth from the presence of the Lord, in his smote Job with sore boils from the sole of his front or foot unto his crown. Binigyan ng sakit si Job galing kay Satanas na mga bukol mula doon sa kanyang sole. You know the word sole? Ito yung talampakan at hanggang doon sa kanyang alikuskus.
nagkaroon si Job ng sakit. Cancer sa balat at cancer sa buto. Pagka nabasa niyo ang buhay ni Job, nagkabitak-bitak yung kanyang mga balat, kaya yung kanyang damit ay nakadikit sa kanyang balat. At umiitim yung kanyang mga balat. Kaya nung magkasakit na si Job, bumitak na siya ng mga, alam niyo yung mga banga, para ikudkud lang niya doon sa cancer niya sa balat. At liban doon, may cancer po siya sa buto. Kaya yung kanyang dila, nakadikit halos doon sa kanyang ngalangala. Kaya nung pasyalan siya ng kanyang mga 3 friends, hindi nila nakilala si Job dahil ang dami niyang mga bitak na mga bubul. Hindi sila nakilala. Ganyan si Job. At pagkatapos noon, ganito na, maganda ito na po yung title natin. So verse 8. And he took him, si Job, kumuha siya ng, bumitak siya ng yung potsherd to scrap himself withal. And he sat down among the asses. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Hanggang ngayon ba? Hawak mo pa rin ang iyong integridad? Sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka. Ang sabi ng kanyang asawa. Ito po yung title natin. Hanggang ngayon ba'y hawak mo pa rin ang iyong integridad? Salita ito ng kanyang asawa. Hanggang ngayon ba, hawak mo pa rin ang iyong integridad? Salita ng kanyang asawa. I hope. Dahil nung nangyari, yung naunang laban ni Job, laban kay Satanas, hindi po bumagsak si Job. At itong pangalawa, hindi pa rin bumagsak si Job. Kaya ang salitang ito na binitawan ng kanyang asawa ay ganun na lamang. Hanggang ngayon, hawak mo ang iyong integridad. Sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka. Hanggang ngayon ba, hawak mo pa rin ang iyong integridad? Yan ang magandang tanong sa atin. Alam nyo, para makilala natin ang tanong na ito, ito ang salitang mapanguyaw, mapagtungayaw, na nagsasabi sa nakalaman dito sa salitang ito na dapat ayaw mo na. Diba? Hanggang ngayon hawak mo. Piruin mo yung nakaraan ni Job ng unang laban niya. Ganito bakit kaya ganito yung sinasabi ng babae na hanggang ngayon ang integridad mo, hawak mo? Ganito kasi yon. Nung pangalawang sampa ni Satanas, nahihingi siya ng rematch. Dahil natalo siya sa unang laban. Rematch ulit. At bago nagkaroon ng rematch, doon sa pagkatalo ni Satanas, nagbitin ang Diyos ng salitang ganito. Dahil ito yung pakay ni Satanas. Verse 9. Let me read. I am so sorry. Nasa chapter 2 po tayo, Chapter 2. Para makilala natin ito. Nasa verse 3 tayo. And the Lord said unto Satan, chapter 2, verse 3. And the Lord said unto Satan, napansin mo si Job na aking lingkod? A perfect and an upright man, one that feared God, and fast his integrity. Although thou movest me against him to destroy him without a cause. And still, ang sabi ng Diyos, gumamit siya ng still. Hindi ito bakal Still, he holdeth fast his integrity. Nakita mo si Job, hawak-hawak pa rin niya. Tabang-taban niya ng mahigpit yung kanyang integridad. Kaya noong yung rematch nila ay nanalo pa rin itong si Job doon sa rematch na may sakit na siya sa flesh at saka sa bones. Ito na yung salita ng babae na kanyang asawa. Hanggang ngayon ba hawak mo yan? Yung integridad mo na yan? Kasi nung una, hawak pa rin niya ang kanyang integridad. Nung pangalawa,
hawak pa rin niya. Dahil ang nais ni Satanas, mabitawan natin ang ating integridad. Amen? Wala siyang pinakananasa, kundi ang mabitawan ng mga perfect na tao, ang mga matutuwid na tao, ang mga servant ng Diyos, na mabitawan ang integridad natin. Kaya ang tanong ng babae, hanggang ngayon nakawak mo yan? Integridad na yan? Ang salita po na yan ay reasonable na. Itapon mo na yan. Sapat na ang mga panahon, sapat na ang mga pangyayari na nangyari sa iyo. Bitawan mo na yan. Sapat na ang mga panahon. Pero si Job, hawak-hawak niya mahigpit. Yan ang mga salita na yan ay hinahawakan pa rin ni Job yan. Ang mga salitang ito na mapang-insulto sa mga matutuwid na katulad ni Job, na umahawak ng mahigpit doon sa kanilang integridad, yung kanilang pagkamatapat, yung kanilang pagkawalang kapintasan dito sa daigdig. Sumusulpot po yan sa panahon na mayroong pangyayari ayaw natin. Yung masakit na pangyayari kung saan doon tayo nag-iipit, pumapasok po ang mga salita dito. Naririnig natin minsan ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga pamilya, para lamang ginagawa ni Satanas ang mga paraan. Nag-iisip si Satanas ng mabibisang mga bagay. Nag-iisip siya ng mga paraan, na mabibisang paraan, para yung hindi natin namamalayan, nabibitawan natin unti-unti. Mangangalay ang ating mga kamay. Bibitawan na natin ang ating pagka-isang walang kapintasang tao dito sa daigdig. Ang salitang integridad sa Hebro ay yung pagka-walang kapintasan ng isang tao. Ang kanyang pagka-matapat. Sumusulpot yun yan o dumarating yan sa pagka nakasalang na tayo sa mga pangyayaring ayaw natin, sa mga panahon na may takot na ang ating mga puso. Huwag nating itago. Ang dami nating mga kinakatakutan. Yung matulog ka lang na nag-iisa, may takot ka. Yung bukas, alam mong wala kang ulam, doon ka labis na natatakot. Kahit may mailuto ka, wala kang ulam, natatakot ka pa rin. Yung mga anak natin, kahit may sipon, parang may cancer ang pakiramdam natin. Punong-puno ng mga takot. Dumarating ang mga bagay nito. Hanggang ngayon, nahawak mo ang iyong integridad. Yung panahon na nararamdaman mo, yung gusto mo ay ayos sa'yo. Yung mga panalangin mo ay ang tagal-tagal na ay parang ang tagal-tagal pa rin. Dahil talagang ang tagal-tagal pa rin. O huwag niyong kalilimutan, brethren. Ang bitawan natin ng ating integridad ang pinaka-asap-asam ni Satanas. At ito naman ang pinaka-iingatan ng Diyos. Pinaka-iingatan ng mga matutuwid na tao. Tignan po natin ang sagot ni Job sa bagay na yan. Hanggang ngayon ba hawak mo ang iyong integridad? Tignan natin yung unang sagot niya doon sa yung mga malalakas na pinakawalan ni Satanas, na inaakala niyang tataob si Job, titiklop ang kanyang mga paa. Hindi po ito nangyari. Dalawa ang malalakas na suntok na dumako kay Job, na ito ay inaakala ni Satanas na bibitawan ni Job ang kanyang isang matapat, isang walang kapintasang tao sa harapan ng Diyos. Alam niyo, dalawang ito na kombinasyon na dumating sa kanya, nawala lahat ang kanyang pinagpaguran. Job lost all his substance. Sabi niya, kasi binabakura mo naman yan. Tignan mo yan, ang dami na niyang ari-arian dito sa silangan. Halos punin niya ang Iraq, punin niya ang Israel, punin niya, basta dyan sa silangan. Sige, gawin mo yan. Aalisin ko yung bakod ko na pinagpapakala mo kasi ang gawa ng kanyang mga kamay. Sige, alisin ko. Kaya, yung nawala lahat ang kanyang ari-arian.
At yung pinakamamahal niya mga anak kung bakit siya nagsisikap at pinagpala ng Diyos ang buo ng kanyang mga kamay. Nawala ang kanyang inspirasyon kung bakit siya nagsisikap. Ang kanyang 10 anak, nawala. Yan ang dalawang napakalalakas na dumapo sa kanya. Na kung tayo, titiklop yung lock ko muna yan. Ito, itong lock ko. Ano ito? Sige, basta lock. Lock ako. Kayo, hindi. Lock ko. Hindi siya tumiklop. Kung ito'y bumagsak man, bumangon si Job. At alam nyo, yung kanyang counter, may dalawa siyang kombinasyon sa bagay na ito. Na yun din ang kanyang ginawa para muli ay magtagumpay sa unang laban niya kay Satanas. Ano ang kanyang sinasabi? Sa 19, verse 20 ng chapter 1, nung lahat nawala sa iyo, Job. Yung anak mo nawala mo rin. Ganoon. Ganito ang sinabi ni Job. Verse 20, chapter 1, then Job arose and rent his mantle. Nalumbay siya. Shaved his head and fell down upon the ground and worshipped and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave and the Lord taken away. Ang ganda nung nasa puso ni Job. Amen? Lumabas ako sa tiyan ng aking ina, wala akong dalang mga ari-arian. Amen? Yun na ang kanyang mga solidong counter, job. Yung mga kombinasyon yung dalawa. Lumabas akong wala akong dala. Camels, wala akong dala. Sheep, wala. Yung damit kong maganda nito, wala akong dala. Kaya babalik din akong walang dala. Amen? Kung ganito ang kaisipan meron ang mga mananampalataya, napakaganda. Hindi yung, akin yan! Ipapakulong kita, akin yan! Hindi. Pagka nawalan ng isang di pa lamang sa kanyang ari-arian, mawawala ang kanyang integridad. Pagka ang kanyang minamahal na aso, pagka minamahal niyang mga alila, yung mga animals, na-agrabyado, nabibitawan ng kanyang integridad. Si Job, ang ganda ng kanyang pananaw sa buhay dito sa dibdib. Kinikilala niya na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Ngayon, katulad din sinasabi ni Paul na sinabi niya kay Timothy, lumabas tayong, chapter 6 yan, lumabas tayong walang dala, aalis din tayong walang dala. Sa chapter 6 ng 1 Timothy. Hindi papayag ang mga mananampalataya, lalo na yung mga hindi mananampalataya, na wala silang dala pagkatapos namamatay sila dito. Pagka namatay ako, yung gusto kong sapatos, dalhin nyo. Pagka namatay ako, gusto kong pabango, dalhin nyo. So, nung nakaawat kayo natin, dalhin nyo. Talaga, adapir din. Wala na nang madadala. Tapos magdadala ka pa. Ganyan na yung magandang laban ito. Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave and the Lord had taken away. O, kung ang Diyos ang nagbigay, may karapatan ang Diyos na kukuha. Job acknowledged that everything that he had is come from God. Hindi niya hinalikan yung kanyang kamay. Ang galing mo, nang sipag-sipag mo kasi, hindi. Hindi kinilala niya na sa hindi magandang pagkakataon na siya ay nalulumbay at nasasaktan, na wala niya ang lahat, lumalabas pa rin ang kanyang pagkaisang totoong servant ng Diyos. Binigay ng Diyos, hindi kukunin niya. May karapatan siya. Sabi nga ni Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 4:7, bakit mo pinagbabayabang ang mga bagay na nasa iyo? Hindi mo naman, yung mga bagay naman na yan ay hindi naman galing sa iyo. Galing yan sa Diyos. Kasi sinasabi nga ni Pablo, ang yabang-yabang. Kasi kaya sinasabi niya noon sa
chapter 17 ng Gawa, chapter 14 ng Gawa. Lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Yung mga ani na marami ay galing sa Diyos. Yung buhay natin kaya tayo gumagalaw ay pinapagalaw tayo ng Diyos. Amen? Itong karunungan na ito kung saan tayo nagtatagumpay ay galing sa Diyos. In Him we live. In Him our being. Nasa Kanya ang ating pagkatao. Kaya wala tayong dapat ikanumbay na katulad ni Pablo kung tayo ay nawawalan ngayon dahil sa ating pagiging isang servant ng Diyos, dahil sa kinakawakan pa natin still ang ating integridad, naway mag-ugat sa ating puso na wala tayong dala. Pagkatapos nito, wala din tayong dalang pupunta roon. Ibinigay ng Diyos ang mga bagay na ito, hindi pwedeng ipagmayabang. May karapatan ang Diyos na kunin ito. Yan ang ganda ng katayuan ng puso nitong servant ng Diyos. At dahil noon, umalis si Job na talunan. Humingi siya ng rematch sa Diyos. Nasa chapter 2. Nakita mo si Job? Hanggang ngayon, hawak ni Job. Try mo lang. Malusog siya eh. I-try mo. Sa kanyang laman, skin for skin, bones to bones. Try mo. Okay, sige. Punta ka mo siya. Hindi nagkabukol-bukol na. Ang dalawang kombinasyon na ito ulit, sa laman at sa buto, na ginawa ni Satanas, ito na ang pinakahuli na laban na hinarap ni Job kay Satanas, na malalaki. Kung meron mang sumunod, hindi na ito nakasulat pa. Ang sagot ni Job, tingnan natin ang sagot ni Job. Pero bago ito, ang sinasabi ng kanyang asawa, hanggang ngayon nakawak mo yan? Yung integridad na yan? Sumpahin mo lang Diyos, saka ka mamatay ka na lang. Kung ang asawa ni Job ay mananampalataya noon, hindi niya nakayanan yung pangyayari doon sa una. Nawala ang kanyang mga anak, ang babaeng ito, nawala ang kanilang arian, ang babaeng ito, bumigay itong babaeng ito. Kaya ang sabi ni Job, nagsasalita ka na parang baliw na babae. Wala kang isip, sabi ni Job. At ang sagot ni Job sa kanya, ang alam mo kasi, ang alam mo ba, mabubuting bagay lamang ang nanggagaling sa Diyos. Yan ang maganda. Pangalawa ay, hindi mo ba alam na mayroon ding mga masasabang bagay na galing sa Diyos? Alam ni Job na hindi lamang mabubuting bagay ang dumarating sa Diyos sa atin. Nakakit-servant tayo ng Diyos. Nakakit-perfect na si Job. Alam niyang may dumarating na panahon na siya ay nalulumbay, nasasaktan, nalulugi. Hindi lahat na ay mabubuting bagay ang dumarating sa atin. May mga bagay na hindi mabubuting bagay na dumarating sa atin. At doon ang sinasabi ni Job, nakasulat doon, at sumamba ulit si Job. At hindi siya nagkasala sa kanyang bibig. Nagtagumpay ulit si Job doon sa pinakahuling dalawang suntok ni Satanas. Nagbigay ulit ng malakas na blow itong si Job. Alam niya, hindi lamang mabubuti ang nanggagaling sa Diyos na dumarating sa atin. Mayroon ding mga malulungkot na pangyayari na hinahayaan ng Diyos sa atin. Yung magkaroon ka kaya ng sakit, bibitawan mo na siguro ang iyong pagiging isang tunay na mananambaan ng Diyos. Yung mga salitang, hanggang ngayon ba? Sabi nga ng aking apo, Lo, huwag ka nang pupunta doon, Lo. Mag-wars ka doon. Lo, mamamatay ka doon, Lo. At ang sinasabi nga po ng aking mga sa pamilya ko, hindi lang ikaw ang mapupurwisyo, maging kami man pagka hindi ka magre-rest. Sabi ko, kahit nandito ako sa bahay na ito, mai-stroke pa rin ako rito.
maha-heart attack pa rin ako. Gusto ko na uuwi akong patay. Galing ako sa trabaho. Yun yung pinaka-aasam ko, yung uwi nila ako, yun yung nasa isip ko, yung doon, namatay si Pastor doon. May karamdaman siya. Ang sarap. Kaysa yung nagulang si Pastor ng pinapaitan, nakadami siya. Nako. Heart attack na siya. Pinapaitan. Nako. Nung pakinggan, si Job may sakit na natiling hawak niya na mahigpit ang kanyang pagiging isang integridad sa harapan ng Diyos. Ang alam kasi ng marami, pawang mabubuti. At libad doon talagang gusto niya ay parang mabubuting bagay lamang ang darating. Pero sinasabi sa awit 34, ang mga matuwid ay mas maraming mga kapighatian. Dahil kalaban natin ang mga evil things. Kalaban natin si Satanas, at sa tayo ay lumalakad sa katotohanan, kalaban mo yung mga hindi lumalakad sa katotohanan. At dito nang gagaling yung mga afflictions na yan, yung mga troubles na yan. Nakasulat dito sa chapter 14 ng Job, verse 1. Pagka pinanganak na ang tao, punong-puno na siya ng troubles. 14 verse 1 ng Job. At yung buhay ng tao napakaikli lang. Tanggap ni Job yan, na maikli lamang ang buhay. Tanggap ni Job na ang buhay ng tao, pagka isinilang, magsisimula na ang troubles of life. Mali yung iniisip natin na pagka tayo ay naging isang mananampalataya, ay pawang mabubuting bagay lamang dumarating sa atin. Ang magkaroon tayo ng karamdaman at sinasabi natin hindi tayo dapat magkaroon ng karamdaman, yan ay maling katuruan. Pagka niloob ng Diyos, bubuksan ko yan. Kasi, di ba Pastor, may nagtanong sa akin, di ba Pastor, kinuha ni Jesus ang karamdaman? Bakit may karamdaman tayo? Hindi totoong kinuha ni Jesus ang lahat ng ating karamdaman. Ang patotoo niyan kung bakit meron kang sakit hanggang ngayon ay dahil hindi niya kinuha ito sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung kinuha niya, bakit may karamdaman ka pa? Kaya nga may gifts of healing. Right? Sa church. Bakit? Hindi kinuha ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo yung karamdaman ng tao. Ang karamdaman na sinasabi dyan na kinuha niya ay yung karamdaman sa ating mga kaluluwa. Pero ang karamdaman dito ay hindi niya kinuha. Si Apostol Paul na malapit siyang namatay dahil sa kanyang karamdaman. Yung kanyang pagkabulag, yung isang mata niya, hindi gumaling. Ang daming mga apostol ang nagkasakit. Patunay ko yan. Kaya sinasabi ni James, kung mayroong may sakit sa inyo, tawagin nyo ang mga elders. Right? Di ba meron sa chapter 5 ng James? Oh, ekspektado mo, yaada itagsakit. Kanya yung pinito iglesia. Amen? Kung may karamdaman ka kaya, na katulad ni Job, hahawakan mo po bang mahigpit ang iyong integridad? Napakaraming napapaklas ang pagkayakap niya sa kanyang integridad pagka dumating ang mga bagay na ito. Napakarami. Pastor, pwede magtanong, bakit gusto ni Satanas na mabitawan natin ang ating integridad? Unang-una, sabi ni Satanas sa Diyos na banal doon sa langit, tanggalin mo lahat yung biyaya na bunga ng kanyang kamay. Tanggalin mo yung bakod na binabakod mo sa kanya. Tiyak ko yan. Face to face, ipagkakailangan ni Job. Ang gusto ni Satanas ay mapahiya tayo sa harapan ng Diyos. Ang gusto ni Satanas ay mapahiya ang Diyos sa harapan ni Satanas. Kaya pagka binitawan natin yan, mapapahiya ang Diyos kay Satanas. Pagka binitawan natin yan dahil sa mga bagay na ito, mapapahiya tayo sa Diyos. At ipapamalita ni Satanas na hindi pala masaya ang hawakan mo, ang pagiging isang servant mo ng Diyos dito sa dibdib. Na ang mamuhay pala na may katwiran ay nakakasawa. Ipapamalita niya ito. Brethren,
Yun, bakit gusto niya ang mga bagay na ito. Pagkakawak natin kasi ito, napipipi ang buong daigdig. Alam niyo sa salitang napipipi? Yung nakamute. Napipipi ang buong daigdig. Pagka nakikita ng daigdig, hawak-hawak pa rin natin ang ating pagiging isang tapat na lingkod ng Diyos. Yes. Nabibingit ang kaliguan habang hawak-hawak natin. Yung pagiging isang walang kapintasan natin sa Diyos. Ang ating walang kapintasan ay hindi totoong kayang tundukan, hindi kayang paikliin, hindi kayang pahinahin ng anumang bagay dito sa daigdig. Kita niyo sa mukha niya, pwede pa lang maglingkod sa Diyos ng tuloy-tuloy na kahit wala ka ng ari-arian pa. Pwedeng magpatuloy ang pagsasambang wagas kahit wala ka ng asawa pa, mga anak pa. Mawawala lahat ang kaluhatian sa buhay mo. Pwede. Patunayan natin, brethren, dito sa mundo, dito kay Satanas. Patunayan natin dito sa mundo, dito, maging sa harapan ni Satanas, na hindi totoo ang paratang, hindi totoo ang inaakala ni Satanas, na pagka wala ang mga bagay na ito, bibitaw tayo doon sa ating pagka isang tapat na lingkod ng Diyos. Tinitignan niya tayo, pinapasyalan tayo. Kung hindi man siya ang namamasyan, may mga masasamang anghel na magbabalita sa kanya. Ano? Bumigay na si Pastor Andong? Uutang na naman yan. Aakyat doon sa bundok? Uutang na. Hindi pa bumigay? Kaya mo na, hindi na bibigay niya. Ibigay mo na lang, hindi bibigay niya. Ipapamalita. Kung bumigay na tayo, nangawit na tayo, talo na tayo, unang-una, yung umaasa sa ating mga pamilya, wala na. Kabiguan lahat sa mga malalapit sa atin. Yung palagay niya, kay Job, yung palagay niya sa atin, hindi totoo yan. Kahit mawala lahat. Kaya hayaan natin, brethren, sa mabuting kalagayan at pangit na kalagayan, paglilingkuran natin ang Diyos. Hawakan natin ang ating pagkawalang malay sa kasalanan sa harapan ng Diyos. Sa mabuti at saka yung bad things, hawakan natin. Susubukin kayo ng Diyos one day. Susubukin ako ng Diyos, Pastor? Yes. Sinusubok ng Diyos ang mga matutuwid na tao. Bakit, Pastor? Di ba alam niya lahat? Di alam niya ito? Oo nga, susubukin ka niya para makilala mo ang sarili mo. Dahil minsan, hindi natin kilala ang ating sarili. Akala mo ang lakas-lakas mo. Akala mo ang higpit-higpit ang hawak mo. Yung pala hindi. Nakabulsa lang yan. Ang Bible nakabulsa. Yung cellphone hawak-hawak. Dahil baka mabitawan niya yung cellphone, mabasag pa. 300,000 ang cellphone. Ang Bible, 1,000 lang. Kaya kahit bawala ang Bible, okay lang. Ang cellphone, hindi pwede. Inilalapag mo lang kung saan. Ang napakahalaga ang cellphone. Amen? Pagka mawala ang cellphone, bibigay na yung integridad. Pagtiisan na lamang ninyo. Yung ano yung pagtiisan, kung ano na yung kalagayan natin, minsan na sumusulpot na pangit. May sakit kayo na minsan sumusulpot. Sabi nga ni James, pagtiisan na ninyo sa chapter 5. Hindi nyo, nakalimutan nyo ba itong si Job? Nagtiis siyang mabuti. Hanggang sa pinagpala siya ng Diyos ng doble. Doble yung ano niya, yung biyaya ng Diyos sa kanya. Kaya pagtiisan na lamang ninyo. At gusto ko rin ipaalam na bago ako magtapos, marami ng katulad ni Job na tumalo kay Satanas.
marami na. Hindi lamang si Peter, nung bumagsak si Peter, tumayo ito. Pero tinalo niya ulit si Satanas. Si Jesus, tinalo niya si Satanas. Bumagsak man si Eva at Adan, tiyak ko tinalo rin niya si Satanas. Ang dami ng mga katulad natin na tumalo kay Satanas. At ipinatitiyak ko, marami sa atin ang tatalo kay Satanas dito sa dangan. Marami. Dahil, alam niyo kung bakit sinasabi ko marami ang tatalo kay Satanas dito sa dangan? Alam niyo bakit? Tanungin niyo ako kung bakit. Secret. Basta, mananalo tayo. Ang mga sagot ni Job na ay nandito rin. Hawakan natin mabuti yung ating integridad, makakatulong ito ang salita ng Diyos. Amen? Makakatulong ang mga kapatid yung strong pagka kayo ay weak. No? Huwag kayo magsasalita sa inyo mga kapatid na, mabanban no, pagod na ako. Mas marami pang mga pagod. Ang mga pagod pa yung pang walang trabaho. Kaya po, hanggang ngayon, hawak niyo pa rin ba yung inyong integridad? Amen. Let us pray. Tanggapin po, O Diyos, ang aming pasasalamat dahil hanggang ngayon. Hawak po namin ang pagkawalang malay namin sa makaliguan dito sa digdig. Ang kami po ay nananatiling tapat na iyong lingkod. Ang kami po ay nananatiling lumalaban sa kaliguan. At dahil po ito sa iyong may tanim nawa ito ng napakalalim sa aming puso at mag-ugat. Hindi namin bibitawan. Kung minsan ay natanggap namin katwiran sa iyo. Sa pamamagitan ng kamatayan ng aming